Manlalakbay, manlalakbay, kami manlalakbay. Yon. Yeah, we have culture. Hello, Kitty. Hello, Kitty. Kitty kasi talaga may pumas. Ulit ko na-realize. Ganda pala ng name na Kitty, no? Hini-hello ka. Hello, Kitty. Yes. Kitty who? I don't know. Basta si Kitty siya. Yon. Kitty. Manlalakbay. Ganda, ang ganda. Manlalakbay. Kwertas yung tumugtog doon. So, kumanta niyan si Ate Ching, Thea, and si Charmy. Mga kaibigan na kami sa Jansan. So, ako po pala si Harlem Jude Ferolino na Bisaya. Kami Bisaya ka dyan na mga ano. Tsaka dito din. Shout out sa inyo diha. Sa inyong tanan. Init na ang panahon. Init na ang ulo. Hindi ka ba nagre-reading? Sa Ay, mga hindi, ano lang mo? ako ngayon, TSK lang ako ngayon. Tambay, sound TSK? trip, kwentuhan. Ay, wow. Yeah. May gano. TSK. Yes. Wala. Ang live stream ko, ano lang to? PLL. Anong suot mo? Yan ba yung green din na na polo shirt? Sorry. Yeah. Polo shirt to na green. Buti pala hindi ko sinuot yung ganyan ko today. Magmukha tayo Nabili ko to sa naka-uniform. sa SM. Shout out kay Lem. Oh, Lem din. Si Lem din. LEM. Lead, empower, and make the move. Nakishare ka sa Lem ko. Ay. Papa Lem and Sir, sabi dito. Oh. Navi, ano tribes nyo? Gumagawa ko ng ganyan mga necklace nyo. Wow! Wow. Padalhan nyo kami. Ako ay wala naman akong tribo talaga, pero napamahal sa akin ng mga Mindanaoans kasi when I was there sa Jensen for the past Yes. 3 years of immersion. Immersion. So you're an immersive student. Immersive student. Immersified. Oo. Ang nandito sa Mindanao ay mga Blaan, Tiboli, no? Yan. Dito sa Jensan actually pala. Mindanao. Maraming Mindanao eh. Mindanao. Puro mga Diba? tribo talaga dyan. Puro, oo, halos. Pa-shoutout sa grade 5 honesty. Oh my God. Ay, shoutout sa grade 5 honesty. Mga grade 5 yung nandito. Mga honest Hello. ba kayo dyan? Honest sila. Mas Sabi bata ni pa Lem. pala yan kasi si Rain, grade 11. Oh. Yung nakakwentuhan ko na gusto niya maging teacher, major in Filipino. Correct. Major in Philippine. Ay, baka teacher to na advisor ng grade 5. Masyado So, naman akong ang mga estudyante advice. niya nandito. Hindi ko alam. Sabi ni Lem, I am proud Bagobo taga Bawa from south of Davao. Ay. Oh, eh. Hello sa inyo dyan. Want to ako diha pohon ulit. And I want to buy some souvenirs gyapon, instruments na kokolekta na ako ngayon eh. Sumayaw din. Para kang yung bata na si Adam na nakarinig siya ng music, sumasayaw siya agad. Ay, ganun. Ay, nako. Ay, ako naman, ang tribe ko ay, if Cebuano counts, then Cebuano. Hindi ako indigenous. Pero sa Davao ako lumaki. Davao del Sur. Kasama ba yung tribe? Sa mundo kasi namin, iba yung mga tribes eh. Yan yung twinks, ganyan, yung mga Ay, ba yan? mga daddies, ganyan. Parang masyado ka, ano. Meron yung tribe niya. So, anong... Agay. Wala akong sound effects ngayon. Sabi ni Lem, nag-reply na Chat siya. ni Papa Lem daw, taga Antikag Accessories. Hope you can visit sa mga tribal events namin. Oy, Bakit si wow. Papa Lem lang? Dalawa kami dito, no? Hindi ko man lang nahiya na Dapat dalawa kami mauban dito. daw ako sa Davao. Charot. Anong awat? Nainggit Okay naman lang siya. yan. Kasi nasa malayo na ako ngayon. After 3 years Mindanao, I've moved back to Luzon. Yeah. Temporarily. For the back. Then by the end of the year, sa Baka Visayas naman mag-Visayas ako ka. maghahasik ng lagim. Abaw.
Oh, nabasa mo yung reply niya. Oo, saan kaya ako? Saan kaya ako mabilong doon? Ewan hindi, ko, ko. hindi ko in-expect. Ewan ko sa kanya. Okay. Tanungin mo si Navi. Siya ang mag-classify. Ako mag-certify. Certify. Larsky, hello. Thank you for sa like. Yon. So ako naman, bakit ako na in love sa culture is because unang-una, taga Mindanao naman ako. Exposed tayo, di ba? Ganon din yung reason ni Navi. Exposed siya sa tribes ng Mindanao dahil nagstay siya dito sa sa Jensan. Ako And is it was because of you din. dance Kasi nasa major. bahay lang naman ako eh. So parang ikaw talaga yung nag-expose sa akin sa culture. Sumasama ka rin sa mga yung mga kalilangan. So nakikita mo yung mga the few times of the year na highlighted ang sobrang culture naman. Dancer kasi ako and choreographer. So most of the time we do folk dance, tribal, ethnic, ganon. Neo-ethnic nga ang tawag noon eh. Walang may ganon pa ba ngayon? Parang na ngayon eh, modern, tribal, neo-ethnic, parang kahit anong tawag mo, ganun lang yon. So parang you are merging the modern ethnic, and yung tradition. Yes. Yan. Parang may touch of culture yung kahit mag-contemporary ka, kahit mag-hip-hop ka, so yun, ganun siya. For more than that, nasa Mindanao State University ako nag-aral. So Taray doon yung naman talaga. Kapapagaria Ensemble. It's a peace university. So lahat ng cultures nandun. So nakikita mo Tagalog, Bisaya, indigenous people, the Moro of course. So no, talagang pescatarian kayo dyan, no? Ay, pesketar. No, kasi Peace University, you only eat fish. Yeah, peace. The peace. Correct. Ay. I might question. Have you been in Indak-Indak sa Kadalanan in Bansa? I haven't been. What's the indak-indak sa kadala? Is parang yan, street dance? No? Siguro. Bansalan. Yeah, Bansalan sa Kuana, Davao na, no? Davao. Diba? MVP mo si Lem, kaya ka nanalo ngayon. Salamat. Wala pa ko nakaano sa mga street dancing sa Davao region because naama ko sa region 12. Dali halos ako ang work if mag-cover ko o mag-cover ako ng Sarangani o South Cotabato. Good news. Charing, teka lang. Anong good Drag the news? puzzle into place. Pwede naman sabihin Kanina dito. kanina ka pa online? Di ko sure. Teka lang. Anong oras ba ako nun? Saan ba makikita yan? 55 minutes na ako. Oh. Nagla-live. Sabi. Yes. So sa Ano Tinalak mag-news? Festival, ako ay, di ba, gagawa ng music nila. Actually, ginagawa na namin. And they are currently Tama, creating the music Tinalak. video with my song. Iba talaga ang pero Papala it's Music. Yeah, thank you so much for trusting Papala Music. Ito din yung clients ko sa Hinugyaw, sa Coronadal naman. Nagkataon kasi yung Coronadal is the capital of South Cotabato, right? So the South Cotabato Festival is Tinalak Kala ko Festival. S? Kasi S Kapitan is ng for South Cotabato. South Cotabato. Correct. So yon, it's challenging kasi though most of you know I am collaborating with AI technology for my music and I do not Yuck, AI. I do not, sabi ko I do not. kasi papunta ako sa don't eh. Donut. Nag-donut ako. I do not hide it man because Why should you? Di ba? oo, At hindi rin this siya time ethical and din naman. age. Yeah. Tsaka, bahala na lang, di ba? Bahala na lang kayo. Kumawa din kayo ng AI music ninyo kung kasi it's already there. And nasa tao na lang din yan kung magugustuhan or not. Nagkataon lang nagustuhan nila yung sa akin. Oh. Walang kaano-ano. Dahil Encantadia yung naging hook ko to explore what the AI technology can do, no?
And then my background din sa dance and choreography and my Mindanaoan blood. So ganun yung tunog halos ng aking Fantaseria inspired tribal tracks. Awit ng lupa. Imagine mo, ganun kalayo yung naging reach mo. Kasi nga, yung nakakwentuhan ko, sinayaw nila. Zamboanga Uy, Sibugay. amazing. Oo. Ano yan? Ano bang kwento niyan? Bakit na gano'n? Hi, Yung awit ng Princess. lupa is a slow version at first. Diba? Alam mo Yeah. yan. Slow version siya. Siya ang pinakahuling nagawan ko sa Pinatugtog ko siya Apatasangre. nung the other day. Yung Ay, wow. original. Yeah, yung slow. Wala, masyadong, it sounded so different kasi nasanay na yung tenga ko sa tribal mix. So parang biglang, ang lumanay naman nito. Parang ano, Parang Ilongga bagal. ba to si Danaya? Ay. Yes. Ang lambing-lambing, parang Ang nung, lambing-lambing ng bulak lang. Charat. pero yun, Oo. parang mas bagay yung ginawa mong tribal mix sa element ng earth. Talaga. And It's it like the wasn't... original was too grounded. It Uh, was too grounded, ganyan. yeah. Ay, ito, sabi nung ni Rain, hindi nyo po alam na sikat na po ang awit ng lupa, tapos sinasayaw na po siya. Actually, alam na alam niya, kaya ang yabang-yabang na nito ni Papa Lem eh. Pero ngayon nga lang siya Yeah. nakipag-co-host sa akin dito, kasi ang hirap ma-reach niyan ngayon. Wow naman. Hindi mo na ako masyadong nagla-live kasi. Ayun na. Ikaw yung parati nagla-live. Yan. Actually, Tsaka sobrang moderator nagulat kaming moderator ako ni lahat. Nabi. Ah, wow. Kaya nakikita ko yung mga replay. Nanginggit na lang. Yan. Amazing, di ba? Lately na lang din namin na-realize kung gaano kalayo yung reach nung awit ng lupa. Umabot na siya ng Vietnam. Di ba may international lang mga Kala may creators. gumagamit naman sila. Oo. Ano yan? That wasn't originally planned na may tribal mix siya. Wow, English. Ay, sorry. That was, gumanon pa. Ako lang to. Sorry. Gusto ko kasing i-release to international. Ay, tiyan. Ay. I-splice pala yung video. Hindi. Kasi di ba slow version siya. And nangyari, yung mga tao, di ba may 1 times, 2 times, 1.5 times no, Oo. sa TikTok. Patap-tap naman ang screen para naman matalo ko ulit si Oo, Papa Lem. correct. Mag-tap naman kayo din. Pwede rin naman mag-send ng gifts. Ganyan. Oo, i-gift na lang para diretso na masaya. Ay. Hindi, eto na nga. So, ang sabi ng tao, maganda pala pag 1.5 times. May di ba, bibilis yun. Oo. 2 times. Tapos, tinatry ko din. Ang galing, di ba? Sa tibay ng lupa, ako'y nakatindig. Tapos, sa bigat ng Wait lang. mundo. Siya po gumawa ng Origins awit ng lupa. Yes. Kung Origins. check nyo sa YouTube, yung account ni Papa Lem Music. Tama ba? Tama ba yung pinagsasabi ko? Yeah. Dalawa kasi, Papalem TV tsaka yung Papalem Ayan. Music. So, okay May lang. Papa Lem Music, tapos sa Spotify din. Andyan yung mga original niya. Yung mga Hanapin kanta ng nyo. mga sangre dahil sa Encantadia Chronicles. Correct. Sangre. So, siya talaga nagsulat nun. Siya rin ang nag-isip ng pinaka-concept ng tugtog. Ginamitan lang ng AI para ma-produce yung musika, pero yung kwento ng kanta, yung puso nun, yung pagkakabuo nun, likha pa rin ng utak ni Papa Lem at puso. Oo, ganun Ayan. yun. Kasi, marami rin gumawa, nag-attempt ng paggawa ng Encantadia inspired fan-made music. I've seen those. I've heard those. And Yeah. I choose to be kind. Yeah, you choose to be kind. So, ang nangyari, actually, napakinggan ko yung, tama ba? Nauna ko ba napakinggan? Pero nabanggit ko na lang sa sarili ko na parang kulang. Parang gusto kong may gawan siya ng paano ko gawan sa sarili kong paraan para mag-rhyme. Yeah, what I noticed about your creation versus yung sa iba na gumagawa ng Encantadia-inspired AI music is sa kanila kasi nandoon yung pagbanggit ng pangalan ng character. So it sounds a lot, it sounds too anchored dun sa Show. character na person
instead of the character as yung carrying the values, the principles ng isang sangre. Na yun yung Yes. meron sa'yo eh. Kaya parang hindi siya awkward gamitin sa iba-ibang klase ng art. Kasi Yes. hindi cringe. May cringe kasi na effect kapag binabanggit yung pangalan ng Nababanggit. character sa kanta eh. Pero Kelly kapag yung Ray, values and oh. all, naka-anchor siya, maganda. Pwede siyang sayawin, pwede siyang kantahin ng iba. Yes. Ayun. So, Naging ayun. siya. Lumawak siya kasi wala naman, hindi siya specifically for Encantadia, but the reason is Encantadia. So, ganun andun yun yung siya. origin siya. It's Oo. based on that. Pero hindi siya tribute. Kumbaga. Hindi siya hardcore. Yan. Hindi siya, ano yung Hard term? sell. May term ba dun? Hard Ah, sell lang yun lang eh. Hindi siya, it's loosely based. Ganon siguro. Yeah, it's loosely based. Pero pag titingnan mo, the lyrics kasi are really the story of the character. Oo, andun. si Pati Danaya. yung lines ng mga Yung lines binitawan, talaga. even from the previous run, Oo. nandoon siya. So talagang, I saw your post about that. 2016. Yung sa awit ng lupa, di ba? Yung binanggit, yung in-exclaim ni In-exclaim Danaya niya. about Wala yung akong sa ngalan kasalanan. ng, ayan, di ba? Sa Nakita ko ngalan yung post ng mo about ating that. ina. Yeah. Mm-mm. Sa ngalan ng, hindi ko lang masyadong makwento lahat kasi hindi rin ako talaga nahook. Nakasubaybay doon sa 2016 Encantadia. But lahat yun ni-research ko naman sa wiki, Enka Wiki. Mm-mm. Meron silang ganun. Yung mga Mabilis quotable mahanap. quotes, no? Mm-mm. Diba? So, doon Kaya nga masasabi ko, naka-anchor. talagang ginamitan ng utak to. Hindi lang siya basta generate yung lyrics. Eh. Yes, naman. Kasi Correct. naka-anchor siya sa totoong mga nangyari. Totoong sinabi. Diba? Sinabi talaga nila. Hindi man siya verbatim, pero the thought is there. Kasi you have to fit it into the lyrics eh. Correct. At saka, tama yon, hindi, consciously pinili kong hindi magbanggit ng words. Kasi, yun, para masayaw talaga siya. Elemento kasi yung binibigyang pugay niya. Mm. So, And that's how alam Danaya ko as is. a dancer. That's how naman Danaya is. Grabe siya mag-respect. Sa earth. Mag-pay respect sa earth. So parang Yes. parang na-personify yung ng kanta kung sino si Danaya without mentioning Danaya's name. Sa tibay ng lupa, ako'y nakatindig. Sa bigat ng mundo, ako'y di matitinag. It's actually an empowering song. Actually, it's probably why I love listening to it. Yeah, it's It's grounding eh. grounding. Yeah, para ka kasing Ganun. ay lupa ako. Lupa. Charot. Nag-ground Thank you, Rain, siya. for helping me win. Makinig Ay, ka lang na-win naman. Kung may siya. mga questions ka, Rain, Ano ba kay yan? Papa Lem, dahil alam mo yung awit na yan, just drop it in. Oo. Yung kaya ko namang sagutin lang. Yung kaya ko lang sagutin, baka hindi may So, yun. At the intention is really for it to be performed. Alam mo yan. Kasi yung gumawa, may kanta akong na-release na wala pang producer nung unang panahon 2019. I created the song and I was looking for collabs, artists na kayang tumugtog, na may mga instrumento na, kasi hindi ako gifted sa sobrang maraming instrumento. Mahirap talaga yung term. Hindi tayo rich for the and then the experience sa pagbuo ng buong kanta, kasi ang gamit ko lang noon gitara ko, at saka ang tambol ko gitara din. Ginanawin ko din siya Ganun lang. para lang ma-record ko ang demo niya, and then hopefully makadiscover sa aking producer. So I had like 3 attempts to do parang gawan siya ng makakolab, tapos i-record ko in my own capacity, na wala naman akong studio, pero sabi ko, sige, pwede na siguro i-record at least meron tayong mga tambol, mga instrument. Hindi nangyari kasi mahirap yun eh. May trabaho din ako, yung artist naman may mga gigs din sila, yung yan. Mahirap siya, tsaka mahal din siya, di ba? Syempre gusto mo ring bayaran din ng, hindi naman volunteer lahat ng ng artists, pero may iba naman nga, sure, sige, pwede naman, tutulungan ka, ganyan.
yun lang, mahihiya ka rin ba? May mga ganun ka rin feeling. So, hindi nangyari. Next naman yung sa TikTok, may nakausap din ng producer, nasa chat lang siya, tapos sabi niya, sige, gawa natin. Kaso parang hindi kami nag-match. I think parang hindi na nagkaroon ng follow-up, no? So, and then here came AI technology na inintroduce ko ni Sir Pocholo Gonzales, ang aming mentor din Nave, na binigay ko sa kanya yung and then biglang nangyari yung yung iba-ibang versions. Parang ang daming versions naman yan at talagang kuhang-kuha yung soul. May Mamimili ka na lang. Jollibee children May version Jollibee. ba? Ganun. Doon ko nakita yung possibility ng AI to help the artist, 'di ba? Kung walang kakayahan. And it's So on that note, no, did you feel na yung AI, it gave you more power, more freedom? Or are there times na nagda-doubt ka na rin na parang, ako pa ba to as an artist? Freedom pa rin naman siya. It gave me freedom kasi at the end of the day, at the end of your production, ikaw yung mamimili kung paano i-arrange at kung ano yung tunog na ibibigay niya. Ikaw magde-decide kung ano yun, ano yung final na kukunin mo. And then I will also arrange it and then kakantahin ko rin naman siya. So sa ganung aspeto ng na. Pero itong sa Awit ng Lupa, it's a different thing kasi it's AI din yung vocals. Yeah. Alam mo yun? Iba rin yung kwento nito, pero ako din yung bumuo ng kanta, ng lyrics, ng song. No, kasi akala nila, create a song about lupa. Parang ganun. Parang akala nila prompt lang na ganun. At wala. Meron din kasi akong beats. May samplers din ako na gumawa rin ako. And then yun yung naging inspo ng beat ng tribal mix na yun. Oo. Inaamin ko naman, si AI yung talagang magsasuggest sa'yo kung ano ang possible sounds na pwede i-create ng lyrics mo. Oo, pero ikaw yung mamimili kung saan doon yung nagmamatch sa identity mo, sa energy mo as an artist. Kasi parang hindi ko naman brand to, but nagsasuggest ng ganito na parang may Egyptian or it's too Chinese. Far from the kasi kumbaga Filipino culture kasi si Encantadia. So parang ganun yung nilalawang. And yun, tama naman, branding, identity. Dahil identity, di ba? Usapang identity naman yan. Naramdaman mo ba na na-judge ka or na-invalidate ka ng audience mo because you use AI? Ay, gusto ko yung mga podcast talaga to. This is the Himig Kultura podcast. And then, kasi we have yun nga, yung viewer ko na isa, she's really young and then she's Dito si so Brian. curious about it. So, maganda mapag-usapan na. Total, nandito na rin naman tayo. Sa bagay, hello kay Brian Dave Perez. Bakit hindi ka nagla-live sa IG? Wow, Ay, nandito, inaway. Ang question mo about hindi ba ako na-judge? Ano yun? have you ever felt Did judged I or feel? invalidated dahil Did I gumagamit felt? ka ng AI sa music mo? Sobra yun. Na-invalidate ako multiple times. How did you deal with it? Sabi ng tao talaga, wala namang artist ka na ba niyan? Nakagawa ka ng AI naman yung music mo. Ganon yung palagi nga bubog. Hindi naman siya bubog na may hugot na artist pa ba ako? Nag-doubt ba ako na artist ako? Hindi, kasi I was an artist long before the AI came. Hindi, akala nila I was a person who created AI and then called myself an artist. Created an AI song. Yeah. Yun yung hindi nila naintindihan minsan, na parang hindi lahat ng gumagamit ng AI to produce music ngayon is ngayon lang nag-delve into music, no? Marami ng iba na talented and artist na talaga bago nila ginamit yung AI. I actually remember these people bashing si Sir Choi na wala raw talent dahil gumagamit ng AI, diba? Parang, ano ba? Anong alam nila? Anong alam nyo? Pwede naman mag-research. Para hindi masyadong mag-generic yung or parang generalization na ilalagay nyo dyan. Dami daw nating time, sabi ni Brian. Of course. Of course. Hindi, ngayon lang din to. Yan, bilang isang alagad ng sining, and you've actually worked closely with the cultural communities, lalo dyan sa local space nyo. Do you think
AI is actually changing what it means to be a musician today? Ay, ang hirap naman ng tanong. Kasi generally na lang, hindi na lang kahit music or yung as an artist, no? Sige. It changes. Kasi if you are really an artist, no, hindi ka katakot sa inobasyon. Ang nangyari sa painting na naging photography, artist na rin naman tatawag natin sa mga photographer kahit hindi nila pinintay yung nakuha na nilang picture. Pero sila yung gumawa, nag-compose noong paano kinuhanan ng angulo yung isang picture, yung isang mangyayari lang talaga yung change kung ang intention mo pa rin as an artist is makakreate ng beauty. Ganon naman ang arts, di ba? Arts for me is a creation of beauty. Ala, gusto mo yun? May mga Gusto ko yun, oo. It's based from Sir Brother Bernard Factor Cañaveral. No. Sabi kasi hindi nawawala sa atin yung mga turo ng mga mentors natin, Pocholo and Oo Sir naman. Bernard. Sir Pocholo lang sinabi ko. Sir Pocholo. Sabi ko Pocholo and Bernard, close kami. When you respect art, it transcends beauty. Yon. So when you respect art, it transcends beauty. Hindi ko sure kung yun yung pero yun yung kabuuan ng Yun yung summary, thought. yung thought, Yeah. na palagi kong iniisip kapag gumagawa. May AI man na involve or kahit anong art. So kahit may AI na involve, when the intention is to create something beautiful and not a slop. AI slop kasi is a generic term for all AI kuno. Pero it's Oo. not. It's not. Yeah. AI slop is only for those na hindi iniisip. Hindi pinag-isipan. Pinag-isipan pala, sorry. Na hindi pinag-isipan. Na walang effort. Walang masyadong effort sa paggawa. Parang for the sake of Yun. may magawa na lang, for the sake of may output na lang, wala nang quality massive check. production. Ganyan. Ganon. Which is, I agree, no, na yung sinabi mo, shinare mo nga na, yun, when you respect art, it transcends beauty. Mhm. Na kasi ganun yung nangyari sa Awit ng Lupa. You Yes. created it with intention. And the intention was to ground it talaga based on the story of Danaya, respecting earth, respecting nature, na hindi rin naman natin in-expect na aabot sa punto na ginagamit Actually. siya for advocacy projects involving the environment. Mining. Di ba? Mining and all that. Diba, parang, Conservation. Yeah. Ganon siya. Hindi siya in-expect, pero it was intended to be used that way. it was intended for good use naman talaga. Yeah. Ganoon. Sabi ni Sir Ay. Brian, podcast. Sana nag-zoom na lang tapos record, oh. Correct. Mas maganda to kasi hindi scripted. Kaya nahihirapan siya sa mga tanong eh. Nakakainis kasi may mga tanong siya. Pero nagugustuhan ko siya kasi it clarifies, no, ano yung isip ko as the creator of these AI. Pero we never inspired had this tracks. conversation na kasi di ba pag nasa Wala save up naman. tayo, napag-uusapan natin during sessions, so hindi naman focus talaga. At least ngayon may oras tayo to really dive into what is Correct. going on inside the mind of the voice master of Mindanao. Yeah, Diba? sa mga yun kasi yung brand na kinoconnect sa akin. Yun. We have the voice master. Ngayon, halimbawa, dahil di ba sabi mo nga, one of your challenges before when you were creating music is wala kang access sa tutugtog sa Yes, traditional bands. Yeah, true. What if bigla kang merong available na bandang tutugtog ng lahat ng gusto mong likhain? Oh my God. Will you still use AI? I will. Kasi ito I was actually promoting the AI as a tool, 'di ba? We actually promote AI as a tool. Mm-mm. And then sabi ko, yung AI kasi is nag-i-introduce ng mga possibilities na hindi minsan naiisip ng artist. Pwede rin naman na si artist ay gumawa ng music niya, i-feed niya rin sa AI, and then it suggests things na baka yun yung kulang sa mga kumbaga it helps sa pagiging yung artist block, kung ganon, it helps artist block na para ano bang kulang, so kumbaga pwede mong gamitin Kasi you siya have sa a tool. second brain.
Yeah. No? Correct. Well, you have an assistant. Kasi assisted, yun naman talaga yung role niya. It's an assistant. Totoo. Oh. So, para kang nagkaroon ng, sige, pwede ka. And then, create ka out of it. Ang importante lang, may gagawin ka. Hindi ka mawawala. Kumbaga, nandun ka pa rin. Dapat hindi ka mawawala. May input ka pa rin. May effort input ka pa rin as an artist. Yung hindi mo lang hinahayaan na yung machine lang ang Yun gagawa lang. lahat. Diba? Exactly. I think yun yung hindi So, naiintindihan ng karamihan, no, when it comes Hindi pa to nila alam. producing music. About, yeah. Hindi nila inaalam. Siguro they decided to think na kung ano lang yung nakikita nila na yung echo chamber, yung tinatawag. Kung ano lang yung nakikita nilang comment about anti-AI campaigns, di ba? Yung ano, yun lang din yung naiisip nila. Without parang knowing, yung bandwagon effect, ganun pa rin no? Parang they bandwagon just jump into it effect. kahit hindi naman talaga sila Yeah. fully aware and educated about what's happening behind the scenes And, eto, may musicians na before nag-doubt sila about the AI and then they actually bashed me. One na lang, isa na lang siya. No? Kasi siya pa lang yung narinig ko ng may na-realize daw siya nung nanood siya when I talked about how I use AI in my production. Okay naman pala. Ginagamit ko na yung AI ngayon sabi niya, sa pag-separate ng tracks dun sa mga, kasi may stems yan di ba? Nag-separate siya ng stems kung ano yung backup vocals, ano lang yung guitar, ano lang yung drums. Ngayon, kung musician ka, at may nagawa yung AI, for example lang, na hindi mo ginawa si AI mismo yung gumawa ng tugtog. Pwede mong aralin yon dahil separate yung mga stems and then pwede mong aralin yung isa-isang stem. Kung banda kayo, meron ng for drums, meron ng for piano, meron ng for strings, percussions, parang ganon. So, maaaral mo rin paano yung and then, pagagandahin mo na lang dahil ikaw ay artist, dahil ikaw ay musician talaga at may gamit ka. Diba? So, kung sa tanong mo na kung mayroong banda na tutugtog ng songs ko, would I still use AI? Yes, of course. Kasi magkakaroon talaga din siya ng advantage dahil musicians na yan Anong mali dito? Anong pwede improve dito sa AI output na to? Yeah. So, mas may improve niya actually yung work and then it validates na it's a tool, na it's an assistant and it helps the artist create something out of technology. Kasi And may times na marirealize mo na yung, di ba, minsan si AI kasi bida-bida siya, may i-insert siya na twang, di ba? Na parang bigla mo ma-realize na, maganda palang may ganun. May ganun ka bang mga moment? May mga placement pa lang pwedeng ganito at ganyan. Sa na actually, yon yung na-realize ko, di ba? Kakantahin ko rin yung AI demo ng na ginawa niya ng bagong flavor. Paano kantahin ng AI? Paano din siya kantahin in another voice? Pwede rin palang gawing ganito yung placement ng ganitong linya, ng ganitong Pwede palang ganito yung tono doon sa bridge, pwede palang ganito. So it helps me, parang coach din naman siya. Yeah, and then, yeah. ikaw, kung hindi mo kayang gawin yung ginawa ng AI, at least meron ka idea, pero sige, ititweak ko na lang sa akin. Babaliin mo na lang sa actual, no? Yan yung ginawa ko. Hindi pa nare-release. Malalaman rin yun paano ko binali yung from the demo version, na ako yung nag-record. And then kung ano yung natutuhan ko sa AI, paano naman siya gawing arranged, full arrangement, parang ganun. So, ibang nag-change talaga yung direction ng industry, no? Dahil sa AI. Pinapakinggan ng tao, hindi na namimili yung tao din kung AI ba to yung sasayawin ko or maraming pwedeng pag-usapan dyan no? Yun lang, yung parang gagamitin ba natin yung AI kahit meron na tayong full band? Syempre. Pero yun, di ba dati yun yung frustration mo kasi walang band. Ngayon may AI na, so na-produce mo na yung mga gusto mo i-produce. Pero meron pa rin bang part sa process mo ngayon using AI that still kind of frustrates you? Kahit na meron ka ng AI na tumutulong sa'yo. Ganito kasi, si AI talaga hindi nagagawa lahat.
ng gusto mo. Pero it learns habang ikaw ay gumagamit ito. So yung process ko kapag nagla-learn yung AI, nakukuha niya na rin yung dating frustrations ko. Yung kubing, alam mo yung kubing? Okay. Oo. Hindi nakukuha yung AI ng AI. Nilalagay niya pa sa lyrics. Ba't napunta sa lyrics yung kubing? Sabi ko. Binanggit niya. Binanggit. Pati yung kulintang. Ito yung mga earlier versions ng ng Suno. Oo. Ay, Yung ngayon mas parang early ang dami nilang lower kayang models. gawin. Ngayon, version 5. Noon, 2.5 lang. Ngayon, 5.5. Ang layo. No? Ang layo na. 2.5 nung nag-start kang gumamit. Actually, yes. Andyan pa kami noon Or sa 3. Gensan, di ba? Oo. Parang ganun. Grabe, wala Kasi pang isang taon yun. ang bilis nga ng development niya. And it listens to the users kung ano yung suggestions ng gumagamit ng Suno AI. So, sa pwedeng gawin ng Suno. Yun, nagagawa niya. Nagulat ako one day na na-insert yung kubing doon sa mismong Kasi it learned my process and na-upload ko rin kasi before yung yung mga like sa Ani ng Sining, for example, ganon. And then sa iba pang festival ko, ina-upload ko rin siya, tapos pinapa-learn ko din siya sa paano yung edited or parang fully produced ko. Ito yung sound ko, kumbaga. Ito yung sound. So this is how you should sound. Nakukuha niya yung sound ng isang papalem. Oo, pero ngayon hindi pa rin kasi may frustrations pa rin ako when it comes to pag-retain niya ng mga tono sa mga dati kong kasi parang naiba niya. Sana ma-retain niya. Hindi ako mahihirapan lahat ng pagka nag-edit ka ng certain parts. Yeah. Kaya i-arrange mo pa rin. Ang nangyari, iba-iba pa rin yung tono niya. May exploration pa rin naman tayo sa AI. The frustrations are there. Kailangan may ganun pa rin. Pero would you say na mas experimental ka ngayon compared to your pre-AI use days? Parang mas matapang ka na ba ngayon gumawa ng tugtog? Yes. Actually, mas dumami yung naiisip kong pwedeng gawin at nagagawa dahil meron akong partner. AI is a partner. Hindi naman siya yung producer. Akala ko may jowa ka na, hindi ko nabalita. Hindi, si AI de las Alas. Okay. Si AI de las Alas yung partner ko. Kasi what it did to me is kumuha na rin bumili na rin ako ng iba-ibang mga instrumento para doon sa mga hindi kaya ng AI. So it literally kaya meron ka na niyan. Yeah, marami na akong mga ginawa. May gitara, may faglong, meron na akong mga tambol, anything na gusto magkakaroon ka na ng sarili mong cultural band dyan dahil may mga instruments ka na. Kung pupunta kayo at brown out, thank you, Rain, for the support. May tunog pa rin. So, ganun yung nakikita ko ang instrument naman kasi pag walang technology, andyan sila, di ba? Totoo. And ang iniisip ko rin, kaya ang tao, sa AI, kasi hindi nila naririnig talaga yung live instruments. So, ini-integrate ko. And it really is inspired by Joey Ayala na he is the one who introduced, di ba, mga musical instrument, tribal sound sa mainstream. Kasi in-incorporate niya sa rock and country or folk. Ganun siya. So, hindi naman tribal or ethnic song yung ginagawa ni Sir Joey Ayala as he said. It's ethnic inspired. Hindi siya ethnic kasi kung ethnic, yun talaga yung tunog talaga. Yun lang yung tunog, no? Kasi may mga electric guitar, may gitara na acoustic, may drums. Hindi yun ethnic instruments. 'Di ba? So integration. So yun yung ko. So he integrated it sa musical instruments na live din, pero ako AI siya and I want na makitaan ng tao na may maitutulong si AI, gawan mo na lang ng paraan para i-integrate mo rin yung sound mo through live instruments din. So, sinusubukan ko ngayon sa current project ko. And nagawa ko yun sa Ani ng Sining. Yung Ani ng Sining, it's not AI lahat yung instruments na maririnig mo doon.
may Ito marinig yung kang recently na kulintang. nirelease mo nung Yes, na-release Culture siya Month. Arts Arts Month. Month. Oh. Na meron kubing doon. Alam mo yun, hindi ko hinayaan na Yeah, parang, yung intro, yun ba yun? Oo. Yeah. Tug. Mm-mm. Aani. AI yung back-up vocals ko. Okay. Hindi ko naman tinatago talaga. And then, di ba, may instrument doon na parang walang So talagang kanta. collaborative siya, no? Collaborative Collaboration siya. talaga siya ng boses mo, AI backup vocals, ng mga instruments mo, tapos yung AI instruments. That's the advantage kung artist ka. Mhm. Yun. And that's what sets you apart from all the AI music makers. I Would hope you say? so. I believe so. Yes, kasi naman, kahit ako, ayoko yung purong AI na maririnig mo yung pangit na pronunciation. Sa Awit ng Lupa, isa lang yung hindi na pronounce niya ng tama. Ina. Mm. Sa ngala ng Ina. Mm-mm. Model 3 pa yun. Pero V4. forgivable pa rin kasi it's a song, 'di ba? Yeah, Hindi rin okay naman naman. ganoon kapangit, hindi ganoon kalayo sa kung paano mo siya bibigkasin kung kung inaawit mo yung linya. Meron So, pa rin naman talagang iba yung dating. Correct. Kaya, Pinalampas. Yun, depende talaga sa taong nakikinig, no? Do you think na the people, yung ngayon, yung mga audience ba, they would listen to it differently kung nalaman nila na AI? Parang nag-iiba ba yung impression nila dun sa music? Nababasa ko yan. Parang, gusto ko sana yung What was Awit the ng What was the harshest comment you saw Grabe. about your creation? Hindi Na ko alam. medyo nasaktan ka? Hindi ko na kasi kinalimutan ko na. Pero nasaktan ka? Saktan ako. Siyempre, alam ko yung kung paano ako as an artist, 'di ba? Kung paano yung intention ko kasi talaga is to introduce the Mindanaoan culture through my sound. And pagsasabihan lang akong wala ka namang ibang kayang gawin kundi AI lang. Sino kayong ganyan mag-comment? Meron pang isa. Actually, parang yung thought pa rin ganon. Parang sabi niya, kaya mo naman palang kumanta pero gumamit ka pa rin ng AI. Wow! Pero parang it's a backhanded compliment. Backhanded compliment, oo. Pinoy talaga, no? Pinoy na Pinoy talaga. Nasa live pa ako noon. And kailangan ko na-respond ko naka-respond na ako. Kaya sumisikip yung dibdib ko habang nagsasabi ng yun talaga yung pinaka-harsh na hindi ako artist pa ba ako or dahil lang gumamit ako ng AI? Inisip ko rin na nagduda na rin ako. That's why I incorporate my live instruments habang nagla-live, ina-upload ko yon to just tell you na I can create sounds kahit walang AI. At I can create even more better music with AI. Ang ganda nun. Yung balik. Tatanong ko pa lang sa iyo yan, di ba? Kung may magsabi sa iyo, anong isasagot mo? Unfiltered. Unfiltered tayo dito ngayon, mga kababayan. Grabe naman. Halimbawa, may nagsabi sa iyo straight up, Hello, AI Dave. lang yan, hindi ka tunay na artist. Okay. Side-eye. Sabihin ko na lang, just search about me. The internet can tell you who I am. Yun yung Google mo na lang ganun. advantage. GMG. Google mo na lang. Ano? GMG. Google mo. Okay. Guys, go. Yeah. Ganun lang. The advantage is, naturuan din tayo paano gumawa ng ating online brand or personal brand. And kapag isi-search mo talaga yung pangalan mo online, it will say nice things and true things about you if they want to research about you, to track you, who you are. Yun na lang yung kulang ngayon. Kumbaga, kung basher ka sa isang tao, ikaw pa yung pagtatawanan kasi andyan na lang naman yung internet para mag-search ka kung sino yung binabash mo. That is true. That is true. 'Di ba? Parang Kasi bini lang din. kasi wala naman silang time mag-research. Kung ano lang mabasa nila sa comment, makiki-join na lang sila just to be part of the force. And they
see it like they thought it's cool, no? I think it's cool kasi ganun na yung parang naging culture siya bigla sa online. Cancel Noon culture. naman walang ganyan, walang. Cancel culture talaga. Dati naman hindi mo masasabi yan harap-harapan or kaya Oo. ngayon lang kasi. Pumupunta lang naman yung mga Vilmanians, mga sa set, Vilmanians, di ba? oo. Doon sila mag-aaway, doon sila magbabasha. Oo nga. Ganyan. Correct. Iba ngayon. Kasi Pero it's yun nice how you turn things around, no? Dahil sa mga comments na AI lang yan. You actually work through it, pero Yeah, and hindi mo because of binitawan. Hindi mo binitawan yung AI para lang tanggapin ka ng mga tao. What you did is you integrated yourself further sa ginagawa mo. I love your thought about it. Hindi ko binitawan parang yung beat. Huwag mong Hawak mo bibitawan. pa rin yung beat. Hawak ko Diba? pa rin ng beat. Kumbaga, you Yes, started naman. out, dahil nga, di ba, yung awit ng lupa, talaga namang, pati kahit yung focus on AI. Pero when you came up with, yeah. nung Arts Month, na boses mo na rin nandun, pero Sinimulan ko kasabay na. mo yung AI, parang, ang galing. Yeah, it's- Yun yung tinatawag natin na talagang artistry. Kasi you can work through it without cutting corners na ipoprove mo pa rin. Parang mas nagkaroon ka ng drive na patunayan na artist ka talaga. Yeah. And you're not afraid of technology overpowering you kasi you could actually work with it and make really great music, even better than Yeah. sticking to traditional methods. That's the lesson that I hope the artists learn from me, from us who promote not only the AI use kasi, hindi lang kasi AI lang yung, it's not AI only. It's with AI. It's artist with AI. And alam naman natin na technology ngayon nandyan na siya, and then maraming gumagamit niyan and depende sa paggamit. So tayo naman, kung gagamit man lang tayo ng AI, siguraduhin na natin maganda kasi artist nga tayo. Yun yung advantage nga sa atin. Kung artist ka at gumagamit ka ng AI, siguraduhin mo maganda. So, kaya masakit sa akin sasabihin pangit ay parang AI lang yung AI song. slop. Yeah. AI slap. Ay parang yun, AI slap. AI slap lang naman to. Kaya ang palaging gusto kong i-reply, pangit ba? Para maging AI slap? Oo. Yun Yung iba kasi hindi naman talaga nila naiintindihan ano yung ibig sabihin ng slop. yeah, actually. Parang ganon. Yun siguro yun. Oo. Hindi Hindi nila yun. gets. Like, if you Hindi nila ask him gets. to define what slop means, they would not be able to give you a straight up answer. Kasi ganun Yeah. sila ka... Yeah. Actually, so parang when I reply naman, it's not just for them. I reply para kung mabasa yon ng general public and yung mga potential bashers, nire-replyan ko kasi ng AI slop is for those AI outputs that are not parang maganda or ano ba ang term na yun Ano hindi lang naman pinag-is- kasi yan eh. Parang yung paggamit ng GPT, di ba? What you put in, that's yes, what you yes. get. So kung hindi mo pinag-isipan yung prompt mo, talagang parang hindi talaga pinag-isipan yung kalalabasan. Pero the Pangit mere din. fact that your music, tinangkilik siya, ginamit siya sa mga competitions, ginawan siya ng mga remix, and I even came across one YouTube song or ano siya, compilation siya ng mga, kumbaga, parang ano siya, kumbaga di ba dati may mga CD na ginagamit pang fiesta, mga budots. Number 1, yung awit ng lupa dun sa buong Wow. playlist na yan. Kasama ng mga galing. kasama ng mga hawak mo ang beat, ng mga buksan mo, mga ganyan. So it's part of the viral culture. Ano na siya? Yes, yung It's pop viral culture music siya. talaga. Yeah, Naka viral number music. 1 si awit ng lupa doon. And Budots Galing. remix siya. Ayun. Yun nga. Okay lang. As para sa akin, Diba? okay lang yun. Ibig Okay na sabihin, okay yun. and this is right after the time that people found out it was AI. Kahit hindi mo naman tinatago, pero it was a time na kumalat na talaga na, oh, guys, AI lang naman yan. Pero mas lalo pa siyang tinangkilik. Mas nag-trend pa siya. A lot of people are actually dancing to it. So, if you, syempre merong mga taong gustong subukan. Pero medyo meron silang fear dahil nakita na nila sa'yo kung paano ka binash dun sa music na ginawa mo. And what would you say to them, to these people who would want to start creating music with AI, pero they're scared of being judged the same way?
alam nyo, i-explore nyo lang. Kasi kung masaya ka sa output na yan, dapat unang-una ikaw yung masaya. Kung hindi masaya yung iba, pake nila. Ikaw yung masaya eh. Diba? I like that. Hindi, ganun lang naman yun. Arts, for one, is the expression of the artist. So when you create an art and it resonates, it makes you feel happy, contented, or satisfied, no? That's an art. That's already a beautiful art. And then when the artist is happy with what he or she feels about his or her creation, it will resonate with the art, the output, and people will accept it. I was very happy with Awit ng Lupa in the first place. Sabi ko, ay, ang ganda sayawin. Ay, ang sarap pakinggan. Ay, parang gusto kong grounded ako. Then people started listening to it then. And hindi ako nagkamali. Nagustuhan din nila. Kasi gusto ko siya. Parang It's ganun. like how you felt about it, ganun din yung na-feel nitong mga tumanggap nung Surely. musika mo, no? Yeah. I think yun. So masasabi mo ba, yun. at the end of the day, who defines your artistry? Ikaw o yung audience mo? You define your artistry. Ikaw mismo. 'Di ba? Artistry mo 'yan eh. Kung hindi nagustuhan yung iba, ganun talaga yung art. It's not for everyone. It's subjective. Art is Yeah. not objective. It's subjective. A beautiful painting like The Mona Lisa. the Mona Lisa, O yun the iniisip ko. Spolarium. O, sa The sarili Spolarium. natin. Diba? Iba-iba ang interpretation, iba-iba ng hatak. Ayoko yan, creepy. Pero ang the dark, artist, ang morbid. ang dark, mga yak. ganun, no? Grabe naman, may hinihila. Diba? At hindi naman siya masyadong Pinoy. It's Roma. Parang ganun. Pero people can interpret it like the General Luna. Alam mo yun? They created something Yeah. similar to Spolarium. Ganun, example lang naman to, no? So, iba-iba ng tao, iba-iba yung epekto. So, yun yung art. So, kung hindi nagustuhan, it's still an art. Kasi hindi nagustuhan. Pero, when you look at the other side, maraming sumayaw nito, maraming nakinabang nito, maraming sumaya, at maraming mas proud naging Pinoy because of the sound and how it tells about lupa. Parang lupang hinirang kasi yung interpretation nila. Mm-mm. Kailangan ko kalagaan ng lupang hinirang. Ang lupa ko, yung lupa. Parang ganun yun. May nababasa akong ganung comments. Nakaka-proud maging Pinoy dahil ang Tagalog naman yung lyrics, of course. And it speaks about where you live. Lupa. Tayo lahat. We all came from lupa din. Yeah, And we from all the earth. will end up Kaya sa may lupa eh. Ay. Ay. Oo. Sila yon mga may may mga lupa. So ganun yung epekto sa akin. You define your own artistry. The people who will discredit your artistry, baka hindi naman sila ganun yung hindi para sa kanila yung art. Hindi para Kasi sa hindi kanila. Hindi sila yung target market. Parang So it mga doesn't pagkain yan, di ba? Yung kahit... hindi sila target market. It's a different issue, but yeah, It's somehow It's it's like that. They're same. not the people who are meant to consume Yeah, the they're not content meant that to, you yeah. created, diba? yeah. Pero I like Yeah. how you turn things around because these critics actually helped you. It pushed you to Ay, salamat expand naman. your artistry with AI. Ngayon, kung mawala bigla yung mga critics na yan, would you still make the same kind of music? Baka maging komportable ako. Maging, Pero maging mas- kumpiyansa at kampante Maging ka, no? kumpiyansa at kampante. Actually, tama ka. They were the reasons bakit din ako nagsikap na aralin itong ibang traditional instruments kasi gusto kong i-incorporate. Nagsimula lang talaga ako sa pag-explore ng AI and the possibilities. Step siya. Kumbaga, kung gusto nyong aralin yung AI, sige. And then eventually, you learn the things manually, practically. And then it helps your artistry. Mhm. Diba? It helps you kung ikaw ay proactive artist na parang ayaw mo naman parang nag-enjoy tapos wala ka masyadong effort doon sa ginawa mo na AI Yeah. track. Mm-mm. Diba? Parang nag-enjoy sila pero wala naman akong boses doon. Wala naman akong ginawa doon na Oo. Though, masaya ka pa rin kung lyrics mo din yon, di ba? Lalo na rin kung ikaw Oo yung naman. kumanta. Pero kahit yung lyrics lang, masaya na ako dun eh. Awit ng lupa. And mahirap isipin yung concept
sa totoo lang, paano gagawin yung awit ng lupa? Magiging ano ba siya, ballet? Pwede ba siyang gawing ballet? Pwede ba siyang Oo. pang rock? Yeah. Pwede ba siyang parang nasa farm ka lang, acoustic lang siya, folk lang siya? Yun yung unang slow lang yun eh. Actually, it's like a ritualistic. Yeah, may ganun nga siya Sound. It's like, hindi lang sa ritual, para siyang chant, para siyang affirmation. Yeah. Parang siyang affirmation. May frequency siya na habang pinapakinggan mo. And even the lyrics themselves. Kung pakikinggan mo siya and if you were to speak or sing the lyrics, it really would empower you. Kasi diba words have meanings. Yeah. Parang dinideclare mo eh. Yes, Diba? Nasa tibay yes. ng lupa, Ako'y nakatindig. ako'y nakatindig. Sa bigat ng mundo, ako'y di Ako'y di matitinag. matitinag. Diba? Yung kahit may crisis, Oo. ano ka, bahala ka. Ikaw ay lupa. Matibay Correct. at matatag. Ganon yun. Lupa ka eh. Parang ikaw Tama din yun. mismo, naging matatag Affirmation. ka despite these bashings. In And kung wala fairness. yung mga critics, wala yung mga external factors that would possibly hinder someone who wants to start. Ano yung mga practical challenges na meron when it comes to creating music using AI? Mahal ba to? Ano bang mga equipment Ay. na kailangan mo? Mahal siya. Hindi naman. Kaya mo yan. Kaya natin yan. Kaya na. Subscription siya. Hindi ko lang masabi yung price. Pero kasi naman, with the things that it can do, okay siya for its price. No? Actually, parang mura naman siya kung iisipin. Pero sa iba na marami nang ginagastusan every month. Parang Tulad ko, yung monthly baka- rent ko dito. Yung may rent. Ang isipin mo rin kung sulit ba. Pero kung gagamitin mo rin talaga and you put good intentions to what you create, parang babalik din yan. Kung kayo naniniwala naman sa power of the universe, babalik din yan lahat ng magandang intentions mo. Yeah. Anything that you put out into the universe will come back naman talaga ng ganun yung effect eh. Something nice. Pero kung magpo-produce ka lang para pagkitaan yung mga songs mo, magmamassive production ka, hindi mo na iisipin kung maganda ba yung tracks mo. Hindi mo alam, ng daming tracks mo, walang iniisang magugustuhan yung track. Dahil Parang gawa lang ng yung gawa, soul mo parami wala lang ng doon. parami. Oo. Yeah. Nagparami lang siya kasi gusto lang na maraming Kaya pala papa-album iilan lang yung ginagawa mo. Like, we were expecting na lahat ng characters sa Totoo. Encantadia gagawan mo ng kanta eh. Totoo. Kasi para sa akin hindi mahirap siya do mabilis gumawa yung AI ng response na kasi minutes lang yan eh, like 2 minutes. Oo. 2 minutes from your conceptualization yan. Pero kung ang artist ay busy, ang artist ay wala sa mood, hindi rin ako gumagawa. Dahil pangit yung magiging kalalabasan ng output ko. Dahil magsusulat ako niyan eh. Ang words mo, di ba, reflect your mood. It Yes. reflects your current status. Just like a Kung- true artist. Yeah, ganun talaga. So, kung maggagawa ka rin, kahit AI yung gagawin mo, kahit AI yung gagawin mo, AI assisted track, magiging pangit din yan kung yung mood mo, kung hindi ka pa artist, wala kang mood. Or kaya wala kang kahit anong iniisip, di ba? And sa prompt pa lang kunyari hindi siya artist, sa prompting pa lang, kung hindi marunong magsulat at descriptive yung user, hindi rin magigets ng AI. What should he learn? Or it pala, Yeah. ginawang lalaki. What should Correct. it learn from? Ay, may preposition. Oh, diba? May tumutunog. Ayun pala. Sa'yo ba yan galing? Kala ko sa akin. Ayun. Ngayon ko na-realize, hindi lumakas kasi bigla. So, ayun. Yun lang. Ano yung question mo? Kasi ako, binabalikan ko yung question mo after eh. Ano, yun na nga yun. Nandoon na yun. Yung mga practical challenges. Practical Diba? challenges. Oo. Ano ba yung mga ibang practical challenges nito? Mahal. Hindi palaging nakukuha kung anong gusto mo. Kasi kahit descriptive ka pa, hindi masyadong nakukuha. Kaya kailangan mo pa rin. Dito na rin na i-insert yung thought na, mas maganda pa rin talaga pag tao. Alam mo yun, may ganong maiisip ka.
may parang gusto kong may human vocals pa rin dito. Kahit Yeah. maganda naman yung tunog ng AI, parang gusto kong may human vocals involved. So ganun, kung naiisip lang yan ng mga taong parang actually kino-comment yan, mas maganda pa rin yung human vocals. Kasi kahit kami, oo naman, Yeah. kaya lang talaga. Kung kaya lang Yeah. talagang kung may susuporta lang nito. Nangyari lang kasi naging sabi mo nga parang naging free, may freedom kasi hindi mo na kailangan ng may attitude na tao para makatrabaho mo. Yun. At yun yung laging sinasabi sa atin at sinasabi rin natin, na yung totoong kalaban, it's not AI as in artificial intelligence eh. Hindi. Oo. Ang talagang magpapabagsak is AI as in attitude issues. Yes. Oo, ibang AI, attitude issues. Tsaka naman Kasi that's exactly what Oo. what made the other generations creators obsolete eh. Yung kanilang pagpupumilit na kontrahin ng AI or development ng technology. Yeah, Like for example, mga writers before, nung naggawa ang typewriters, maraming kumontra. Kasi iba raw ang sulat kamay, di ba? Oo nga. But eventually, dumami ang gumagamit ng typewriters. Kasi mas bumilis at mas naging mas malinis. bumilis, mas malinis, mas maganda, mas madali mag-reproduce. Yeah. And then come technology with computers. Ang Ayun dami na. rin kumukontra noon. Oo. Na mawawala rin yung basta hindi nyo tatangkilikin yung mga computer na yan. Pero, Mas maganda still, pa rin. half of the world realized the efficiency, the quality, the help that it actually brings. Hindi naman yun yung goal. Hindi naman goal na mawala na yung mga typewriters. Kasi iba pa rin, classic pa rin yan. Pero to make lives easier, bakit hindi, di ba? Hindi mo naman ikamamatay yung paggamit ng computer para mag-produce ng text na kailangan mong gawin, di ba? Yeah, tsaka Parang ganun pa rin yung nangyayari mabilis mag-delete. ngayon. Kasi yung typewriter, ganun. Cellphones, hindi nila alam ang cellphones mula nung lumabas yan. Meron na yan. Yan na yung baby na artificial intelligence na gumagana. Yes, Kasi it works independently yung pagko-connect. Unlike before, di ba? AI. May telephone operators na magko-connect ng kordon-kordon manually. But because of Hirap artificial naman nun. intelligence, mas madali na ngayon to make a call. Yes. So bakit natin kukontrahin yung development ng technology when for several decades it has shown that it helps humanity? Yeah. Pero nga sabi nila, bakit naman natin i-compare yung ibang bagay sa ano? Hindi, compare lang. Sa technology yan. Kasi, ano yun, yung parang bawal daw ang artificial intelligence sa arts. Talaga. Poetry is art. Oo. Bakit madami tumatangkilikil ang leave gumagamit siya ng computer for her poetry? Oo. Di sana wag kayong magbasa ng mga dyaryo na printed. Wag kayong magbasa ng mga libro na Technology. printed. That is art. Ang hanapin niyo yung mga libro na sulat kamay. Correct. Kaya Kung nyo gusto yan. nyong mag-stick Produce. sa traditional methods na hindi gumagamit ng kahit anong form ng technology. Yan. Yan lang. Kasi sa akin, sa atin, na naniniwala na pag ang artist ay siya pa rin yung nagda-drive, artist pa rin naman yun. Yung about sa ano lang, sa may iniisip ako kanina yung traditional ang arts kasi hindi lang siya traditional lang. No, ang true art evolves with Evolves. time. It's just like Oo. language. It's arbitrary. And ikaw kung like hindi naman mawawala yung traditional, nandyan pa rin. Oo. Kasi kung gusto Wala. nila talaga, kung gusto nilang mag-stick sa roots ng arts, edi go create your paintings using stones sa loob ng caves. Pwede. 'Di ba? Kumbaga hindi mawawala. O wag kayong gagamit ng mga gitara. Oo. Ang Paghirapan electric guitar, bumalik kayo sa paggamit ng mga mga sanga-sanga ng puno ng mga bato. Correct. Yes. So yun lang naman. Kung hindi nyo Kumbaga, kayang tanggapin ng evolution, di ba? Bumalik kayo sa pagiging homo habilis, ganyan.
homo erect, ano. May isa pang thread about it na parang nag-agree din naman ako. Hindi naman mawawala yung artist kasi sa totoo lang, kung genius ka or madiskarte kang artist, kung ano yung viral na AI tracks dyan, kantahin mo kasi hindi mai invite yung AI to perform at mas mahal ang talent fee True. pag live performance. Correct. Yun yung gagawin nyo. Oh, di ba? My God. Nagaano na ako, Kayo ang malulugi na gagawa naman ng kami. sarili nyong value, di ba? Yes. Depende naman sa iyo yan. Ito ang totoong nakita kong application yan. Buksan Mo by Willie Revillame is composed by Lito Camo. Right? Yeah. Willie Revillame is not singing the song anymore. Aha. I thought, I believe. But here comes Lito Camo. Yung AI version of funk ng Buksan Mo, kinanta niya ng live. Laki ng kinita niya. And, sabi ng ibang tao, ayaw ko sa AI kasi kinukuha nila, ninanakaw nila yung mga songs ng totoong artist. Sabi nila. Sa totoo lang guys, copyrighted na yan sa totoong artist. Kahit AI pa yan, binabayaran ng royalties ang Yes. producer niyan. Yun nga yung Hindi nila namamatay ang producer. naiintindihan. Hindi na mamatay. Mabayad nga ako ng At cover ko. karamihan ng mga yan, yung mga nagre-react na yan, sila pa yung talaga wala namang alam how it works. Wala naman silang alam. Diba? Parang narinig lang nila yung chismis na, ay, nalulugi si ganito kasi nananakaw Oo, ng kasi ganitong samples. ginagawang AI. Tapos yung AI na yung pinapakinggan ngayon. Pero ang totoo niyan, alam niyo yung Mamang Sorbitero, may AI yeah. version na rin ng funk. Yes. Oo. Ang nangyayari ngayon, people search for the original singer of Mamang Sorbitero, Celeste Legaspi. Nabuhay ang mga Nabuhay. kantang OPM na because of the AI reinterpretation. It helps. Yun kasi yung hindi nila nakikita na it revives. Kaya nga, di ba, revivals? It revives. Oh. Ang dami ngayong mga playlists sa YouTube na mga jazz revivals of OPM pop songs. And eventually, it stirs that curiosity sa mga listeners na, sino bang kumanta ng original nito? How did it sound originally? Before. Diba? At maganda pala to. Yeah. And then they get to compare Na-appreciate. kasi 'di ba na-enjoy na nila yung AI version tapos Yeah, when they maganda go din back to naman. the originals maganda rin pala Maganda talaga rin. siya. So Yan. anong lugi doon? Oo. Actually, yun parang bakit ngumangawa kayo when in fact nagkakaroon ng diversity ang sound, nagkakaroon ng bagong ideas at pwedeng tugtugin ng live. Dito ka mo, True. the best ka talaga. Isa ang alamat. Hindi ka nalugi. Siya talaga yung nagpatunay na hindi mo ikalulugi yung or hindi mo rin kasi sira, walang tapon as long as you use the technology the right way with the right intentions, 'di ba? Sa halip na i-focus mo yung energy mo sa pangbabash ng kung ano-ano man, kahit hindi mo alam yung kwento, gamitin mo yung advantage nun. Yun yung naging advantage ko sa discover ng mga AI jingles na nahanap ko sa Facebook, TikTok. May mga jingles na AI created. Kasi para sa mga negosyo. Oo. Alam mo yung presyo nun, 189. 295. Marang ganang presyo. Ang mura. Sa Oo. totoong Presyong paggawa ng presyong laureate lang. oo. Tapos yung pakinggan mo, talaga namang AI na AI. Oo. Halos lahat ng negosyo pareho na ng tunog ngayon. Correct. Kasi ganun yung presyo eh. Very generic, no? I thought na pwede naman pagandahin. Siguro baka pwedeng pagandahin to. That's why I created songs like ito. Yung mas malapit no sa culture ko, sa sound ko, yung Mindanaoan sound. So, pwede And parang your own personal taste. Oo, yeah. Diba? Oo. Parang pag hindi mo bet, aayusin mo pa rin. Ayaw ko Kaya- i-release. Oo. Yun, ko yun i-release. yung isa. Oo. Hindi ka basta release lang ng release dahil lang hihinayang ka sa credits na nagamit mo. Hindi, okay lang yan, di ba? Okay lang yan. Ganon talaga, gagastos ka talaga. Hindi nyo alam, may gastos
gumastos din yung mga AI. Kung magamit ng AI, ngayon kayo nga, hindi nga kayo gumagastos. Wala din ka naman kayong ginagawang kapakipakinabang. Sana nag-research man lang. Meron namang free version si GPT or si Gemini para mabigyan ka ng mga sources of information na pwede mong basahin. Kung nagda-doubt ka sa output ng GPT mo, ibig sabihin nagda-doubt ka rin sa pagkaka-prompt mo. Manghingi ka ng source ng links kung ano yung pwede mong basahin na credible. Diba? Oo. Ayun, kung na-doubt ka man, mag-research ka pa rin, ganoon din yun. Ayun, sa Vibe PH pala niya kinanta 1 month ago. And 203,000 views. Wow. Kung ikaw buksan mo. So, nabuhay ulit yung mga kanta niya. Oo. Ginamit niya yun. Advantage yung AI viral track. Kasi sino naman i-invite doon sa gusto ko lang naman malaman mo. Nangisipan may gulong-gulo. Ayun, may sound seed dito ka mo. In-invite. Ganon din yung arrangement na ginanta niya. Ang galing, di ba? So, parang ganon. If you want to smart, ano ba? Outsmart pala. If you want to smart. Ako. Sabi ko. If you want to outsmart AI. I'm sorry. No, na-break yung character. Nagtatawanan niya ako, guys. If you want to have an advantage ba, no? Na out from the pangit na sinasabi ng tao, di tingnan mo yung kaya mong gawin na ikaw din makikinabang. Di ba? Wise to silito ka mo. Tama lang yung ginawa niya. Hindi niya binash yung AI. Hindi ko alam kung may ganun siya before. Pero baka naisip niya, invite niyo nga ako, Vibe PH. Kantahin ko yung songs ko. Song ko yan eh. Ginawa lang AI cover. What if, no? Pagdating ng November, diba November is the National Environmental Awareness Month based sa RA 9512. Paano kung i-invite matalino ka ka na kantahin yung Awit ng Lupa live? Would you be ready? Kaya naghahanda ako. Diba? LGU, baka naman. Kaya naghahanda ako ng ganito. Mayor, baka naman. Male version. Ang haba pa ng intro. Sa tibay ng lupa, ako'y nakatindig. Sa bigat ng mundo, ako'y di matitinag. Puso kong matatag sa katotohanan, handang isugal maging aking buhay. Awit ng lupa, tinig ng lakas, pantay ng lahi, tagapagtanggol ng wagas. Kung guguho man ang mundo sa paligid, ako ang lupa, matibay at matatag. Sa bawat lupa'y humihirong, sa bawat luha ako'y bumabangon. Katapatan at tapang aking sinumpaan, sa ngalan ng ina, sa ngalan ng bayan. Awit ng lupa, tinig ng lakas, bantay ng lahi, tagapagtanggol ng wagas. Kung guguhoan ang mundo sa paligid, ako ang lupa, matibay at matatag. Isinusumpa ko sa ngalan ng lupa, isinusumpa ko sa ngalan ng dugo. Walang kasalanan, ako'y tatayo, hanggang sa huli ako'y totoo. Awit ng lupa, tinig ng lakas, bantay ng lahi, tagapagtanggol ng wagas. Kung bubuho man ang mundo sa paligid, ako ang lupa, matibay at matatag.
Alright, Papa Lem, before we wrap this up, di ba? Agabot na tayo ng alauna ng madaling araw. Maraming salamat for being real with us tonight. Hindi Thank lahat you. kayang mag-open up about yung mga doubts, mga criticisms, yung journey, di ba? Lalo na when people start questioning your artistry, your identity. So, super respect for standing your Thank you ground so sa much. lupa and, to still continue I guess- creating. And siyempre sa mga nanonood ngayon, kung may idea ka, kung may pangarap ka, o kahit simpleng gusto mo lang magsimula, pero nahihiya ka o natatakot ka sa sasabihin ng iba, this is your sign, di ba? Hindi mo kailangan ng perfect na setup, hindi mo kailangan ng approval ng ibang tao. Simulan mo lang. Kasi at the end of the day, these people, they will always talk. Meron at meron silang masasabi. Correct. Pero hindi naman sila yung gumagawa ng art mo. Hindi sila yung creator Yes. ng sining mo. Hindi sila yung naglalabas ng effort, di ba? Hindi sila yung nagtitake ng risk para sa bagay na gusto mong ma-achieve. So, do it your way. Correct. Do Any it last happy. message, Papa Lem, to everyone na nakikinig ngayon sa atin? My message to you guys is do what you love and love what you do. Very cliche, but it really helps me a lot. And it can help you too. Because if you do what you love and love what you do, Whatever you do, we'd also love you. correct. Very nice. Yeah, Ganun lang, for you basta guys, happy stay ka. right here. Marami pa tayong mga music, kwento, at mga iba mga usapan coming right up.